Guys, for today's video, meron akong gustong i-share sa inyo na something magiging useful na sa inyo. And as the thumbnail suggests, it's all about SPayLater. Well, apparently, meron bagong feature or I should say use case scenario yung tinatawag na SPayLater Extra. Well, ano ba itong SPayLater Extra na to? Para saan ba ito talaga ginagamit? At ano ang bagong feature na pwede maging helpful sa inyo? So samahan niyo ako, yan ang pag-uusapan natin today. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko niya ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Well, for the benefit ng nakakarami at mga bago pa lang sa world of utangan, ang SPayLater ay somehow a buy now, pay later service sa loob ni Shopee. With this loan service sa loob ni Shopee, pwede kang bumili and umorder ng mga items sa loob ng Shopee and makukuha mo siya ng nakautang. And then based dun sa pinili mo, pwede mo siyang bayaran after a month or even in installment. So basically, yan ang SPayLater. Ano naman ang SPayLater Extra? Well, SPayLater Extra is somehow an additional feature wherein you have your credit limit. Plus, pag nag-grantan ka ng SPayLater Extra and in-enable mo to, yung credit limit na binigay sa'yo ay pwede pang ma-extend. So for me, ang credit limit ko ay nasa 75,000. Tapos kung makikita nyo dito, binigyan ako ng additional temporary increase ng credit limit na another 10,000. Thus, 85,000 na. Tapos, activated na rin ang SPayLater Extra ko, which gives me additional 20,000 pesos. So, saan ba ito magagamit? So kung makikita nyo, ang laki ng credit line ko, di ba? So saan naman pwede yung gamitin? Well, yung regular na SPayLater mo, magagamit mo yan sa loob ng Shopee, pati yung temporary increase. And also, pwede mo rin siya magamit sa labas sa mga merchants na nag-accept ng QRPH payment. And ito namang SPayLater Extra, previously, ina-accept lang to sa mga specific merchants na nag-offer ng cellphone. So ito nga ay more on offline merchants to. Hindi nga to gumagana previously within Shopee. Pero di ba, isipin nyo, pang Shopee naman to, tapos in-enable yung SPayLater Extra sa loob ng Shopee. Bakit hindi siya pwedeng gamitin sa Shopee? Di ba? So, eto na nga. Apparently, may new feature itong SPayLater Extra na pwede mo na siyang gamitin sa loob ng Shopee. However, guys, masabi ko po, hindi po lahat ng merchants ay pwedeng gamitin to. Ganun din naman po, may specific merchants ang pwede nating paggamitan dito. Well, kung sino po sila, hindi ko po masasabi ko sino-sino sila dahil ang dami pong merchants. But for this video, I have tried couple of merchants already and have proven na gumagana tong SPayLater Extra na to para gamitin nyo as a supplement sa inyong credit line sa loob ng Shopee. Ngayon, silipin na natin. Okay, for this item, Apple iPhone 70 Pro Max na 6.9 inch, nagkakahalaga siya ng 86,990. And ang credit line ko lang ay nasa 83,000 pesos pa lang. So, kung makikita nyo dito, mapapansin nyo, get higher limit. Anong ibig sabihin nito? Well, nung nakita ko to, nagtaka din ako. So, sinubukan kong i-click yan. Tapos, nung clinic ko yan, nag-isip siya. Tapos, nagkaroon ng credit limit successfully increased. So, pwede pala mag-request. Yung sinilit ko, yung credit limit ko, nakita ko yung total credit limit ko ay nasa 103,000 pesos na. Sinubukan ko yung cellphone na iPhone para mas makita, ayan, lumabas na pwede ko daw gamitin yung 103,000 na total credit limit ko, including the base limit ng SPayLater, plus the additional increase na 10,000 ni SPayLater, and the additional 20,000 pesos ni SPayLater Extra. So, lumalabas na ngayon, posible ko nang bilhin yung iPhone 17 Pro Max na nagkakahalaga ng 86,000 kahit na ang credit line ko lang previously ay 83,000. Ngayon, in terms of interest, masasabi ko po is, eto, pwede natin i-calculate to para makita nyo yung interest. So, sabi dito, 10,633.55 daw monthly. 10,633.55 times 12, it would give me around 127,602 ang total repayment dito. Magkano lang po ba itong item na to? Yung item na to ay nasa 86,569. So, i-minus natin yung 86,569, lumalabas po na 41,000 po ang interest or ang patong sa 12 months na installment. Kung i-divide po natin yan with the same principal, 86,569, lumalabas po na 47.3
39% or 47.40% ang interest po niya per annum. Kung di-divide po natin yan, kukunin natin yung monthly interest divided by 12, yan po, lumalabas po na 3.95% or roughly around 4% monthly add-on interest po siya. Thus, medyo mataas po siya. So, kung meron kang credit card at i-compare mo yan sa kanya, well, sa credit card kasi may makukuha kang in-installment na 0% daw ang interest. Thus, kung compare mo dito with SPayLater, sa tingin ko, mas magiging okay pa rin ang deal kung via credit card mo siyang kukunin. However, sa mga taong walang access sa credit card at meron ng SPayLater, then somehow, yes, pwede na rin po itong deal na to versus sa mga cash loan service. Mag-test pa po tayo ng iba kasi ito po ay cellphone. And yung purpose kasi ng SPayLater Extra, pag ginamit mo to sa mga offline merchants, ay pang cellphone lang talaga. Now, meron pa bang iba? Ito, subukan natin, ref naman. Itong LG inverter na ref na 4-door, nagkakahalaga to ng 91,000. So, based on my credit limit, 83,000 yung credit limit ko, so kulang pa, di ba? So, try natin. In-add natin siya, tapos, vouchers, tapos checkout natin. Tapos, ayan. SPayLater Limit Extra. Kung makikita nyo, pwede na pong gamitin yung SPayLater Extra, hindi lang sa cellphone. Pwede na rin kahit na ibang gadget or appliance. Katulad na lang po neto na refrigerator. Last na lang po, tingin po tayo ng laptop. Let's say MacBook po. In this screen recording, nakapagbayad na po ako ng use ko with SPayLater. So, ang SPayLater ko na dito ay 104,000 na po. So, ito po, pumili po ako. By Power Mac po siya. Yung 92,000 po ay pasok po sa SPayLater Extra. More than sa limit ko na 84,000 as base na SPayLater Extra. Tapos, kung makita nyo po, pwede pa siyang kunin at 0% interest sa loob ng 6 months. Last na lang po, ito gusto ko lang mapakita sa inyo na hindi lahat ng merchant ay pwedeng paggamitan ng SPayLater Extra. For example na lang po, ito po, itong Samsung na ref na 103,000, which is pasok sa 104,000 na total credit limit with SPayLater Extra. Pag in-apply ko po yan, makita nyo po dito sa baba, SPayLater, yung base limit ko lang po nakalagay, wala po yung extra. So, yeah, medyo namimili po siya ng merchant, namimili po siya ng item na pwedeng paggamitan. So, ang pwede po natin gawin is more on trial and error lang po kung gusto natin gamitin tong SPayLater Extra. Maybe, kunyari, may nakikita kayong item na gusto nyo talagang bilhin at gagamitin nyo yung SPayLater Extra nyo, medyo tingin-tingin kayo sa iba't ibang merchants na pwede nyong paggamitan. Kasi hindi natin alam na baka yung isang merchant ay pwede pala nating paggamitan nitong SPayLater Extra. But for the conclusion, napakita po natin sa inyo na pwedeng gamitin itong SPayLater Extra ng hindi lang sa cellphone, because pwede rin po siya for other appliances. And also, napakita rin po natin na hindi po lahat ng merchants ay nag-accept ng SPayLater Extra. For our question of the day, kung ganito po yung items na bibili nyo, big ticket items na katulad ng ref o ng MacBook, mas gugustuhin nyo bang i-order to online or mas gusto nyong face-to-face na lang bilhin? Saan kayo mas panatag? Let me know sa comment section sa baba for your chance to win 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Mac Jer de la Peña. At Mac Jer de la Peña, sabi po niya, galing mo talaga Sir Pat, kaya sa mga ganyang videos, pag may gusto akong malaman, sinesearch ko talaga ang mga reviews mo. Wow, thank you po. Malinaw kasi paliwanag mo. Thanks sir sa pag-review, I guess, and God bless po. Kay Mac Jer de la Peña, thank you so much po for appreciating my content and sana po nakatulong po sa inyo. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!